Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ay, wala tayong energy. Ako lang may energy. Ano? Isa pa po, ulitin po natin. Take 2. Ano? Magandang gabi po mga kapatid. Ayan, praise God po. Ayan, kailangan meron po tayong energy. Malakas po tayo ngayon pong oras na to, ngayong araw po na ito. Panibagong Wednesday, bilis po ng araw, pero sana ay ready pa rin po tayo. Handa tayo ngayon sa midweek po natin. Pwede nyo po bang tanongin yung katabi nyo, handa ka na ba? Ayan. Sa mga nasa online din po natin, kung handa na po kayo, ay heart, like, share ang ating pong live para po makasama po natin yung bawat isa na magpuri po ngayong gabi po na ito. And bago tayo mag-start mga kapatid, ay kamustahan po muna tayo. Pwede niyo po bang kamustahin yung mga katabi ninyo? Hindi lang yung katabi ninyo, pwede yung nasa likod. Yan, yung mga nasa medyo harap ng konti. Tapos ini-invite ko yung mga youth natin na nagagawa ng gagandahan. Baka pwede tayong move tayo dito sa harapan ng konti. Yan, kina Sir Day yan, kina brother. Move lang tayo ng mga ilang mga rows para hindi naman tayo masyadong magkakagalit. Ano po? Sa gabi po na ito. And sana po lagi tayong excited na sa mga midweeks. So, parang last Wednesday, medyo hindi tayo ganun karami, pero naniniwala po ako na yung mensahe, pagpapala ng Panginoon ay patuloy po itong bumubuhos po sa atin. Amen po. Sino po dito yung Wednesday niya ay pinagpala? Pinagpala po ba ang Wednesday niyo ngayon? Amen? Praise God po. Ano? Sa kabila po ng mga nararanasan natin, still, ang blessing ng Diyos ay overflowing at nararanasan po natin. Kaya mga kapatid, as we start our midweek po sa gabi po na ito, ay sana na-ready natin yung ating heart, yung ating mind, yung ating pandinig para po sa ating pong midweek. And para po sa pagsisimula natin, ay inaanyahan ko po tayong lahat ng tumayo at papangunahan po tayo ng ating praise team sa ating pong mga awitan. Magandang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa pagpunta para po papurihan ng ating Panginoon po, no? Pakisabi naman po sa mga katabi natin, God bless you, kapatid. Ayan po, magsimula na po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon dahil siya ay napakabuti. Simulan po natin sa kantang Adonai po. Okay po. I lift my praise to you.
lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Lord, napakabuti mo po sa amin, Lord. We love you always, Lord. Let us sing. I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Let's sing it louder, church. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Sing, ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa susunod pong na ating kakantahin, let's feel the presence of our Lord, because we all know that He is the Holy One. He will always be holy. He is holy forever. And if you know this song, let us sing together as we praise our one and only God. Let's sing Holy Forever. Generations falling down in worship to see
you've done before us, and all will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And as we continue singing our last lines of this song, let us feel the presence of our Lord. Let us feel the solemnness of this song.
and let us feel the holiness of our Lord God. Let's sing. The angels cry, holy, all creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you are always been. Holy, holy forever. Mahal naming O Diyos, maraming salamat po sa araw-araw na binibigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po. At na-appreciate ka namin, Lord, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, sa lahat ng pagmamahal na binibigay niyo. Kahit di namin deserve, Lord, na-appreciate namin lahat yun, Lord. At sana po, balang araw ay maibigay namin ang pagmamahal na binibigay niya sa amin ng tapat. At sana, Lord, ay manatili ang pagmamahal mo sa amin habang buhay, Lord, habang andito pa kami hanggang ikaw ay dumating dito sa mundong ibabaw, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Yan, okay lang po kayo? Sino po dito yung pagod? Yan, pagod po tayo lahat po. No? Ayan. Yung iba po galing pa po sa trabaho, sa school. But syempre po, ay tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. And hayaan po natin na ngayong gabi po ay ma-appreciate po natin yung Panginoon this day sa ginawa niya po sa buhay ng bawat isa po sa atin. And nung buong month po ng February, ay pinag-usapan po natin is about po sa sa love. It is a love month na pinag-uusapan po natin. And last Wednesday, pinag-usapan po natin yung love yourself through Kuya Maki, mahalin daw po natin yung ating mga sarili. Sino po dito yung sinisimula na po nilang mahalin yung kanilang sarili? Yan. Love yourself by siyempre ingatan natin yung mga health po natin at yung ating mga sarili, wag po nating abusuhin. Siyempre po kung gaano po tayo katagal mabubuhay sa mundong ito, ay ganun din po katagal yung buhay po natin para makakapaglingkod sa Panginoon. Okay po? At kanina nung inatenan po namin yung 80th birthday po ni 80th birthday po ni Sister Nora. Ayan. Nalaman po namin yung mga kapatid niya po, 92 tsaka 95 years old. Yan, nasa lahi po ata nila yung matagal na buhay. Pero sana umabot din po tayo ng ganong katagal. And kung ganon po tayo katagal mabubuhay, ay ganon din po natin katagal mapaglilingkuran yung ating Panginoon. Amen po? Ayan. And ngayon naman pong month of March, this is the first midweek po natin, month of March. Ang sabi po nila, yung daw pong month of March, it is a month of appreciation. Okay, pwede bang pakisabi sa katabi mo, na-appreciate kita? Ayan. Kasi naalala ko po dati, ewan ko po, possible yung ilang po sa atin, ganun din po, nung mga panahon na sila po yung nag-aaral. Nung month of March po kasi, ito po yung month of graduation day. Okay, tama po. Sino po dito nakakabot ng ganun? Month of March, graduation day po nila. Ito po kasi yung month of graduation day po namin. Ito po yung ina-appreciate po yung mga nag-graduate syempre. Nung ikaw ay college, high school, elementary. Pero naabutan ko po kasi po yun, nung ako po yung elementary. Month of March po kami nag-graduate. Okay, and yung month of March din daw po, ito po yung employee month. Ito yung mga nagtatrabaho daw po. Ito yung kadalasan, may mga napopromote. Meron po ba dito na-promote ngayon? Tumataas yung sahod.
Meron po bang tumaas yung sahod? Ito daw po yung month na yon. And actually, ito rin daw po yung month of, yung Women's Month. Mga buwan ng kababaihan na dapat ina-appreciate po natin. Okay, so marami tayong ina-appreciate sa buhay po natin. Yung trabaho natin, yung pamilya po natin, and yung mga taong ginagamit ng Panginoon para matulungan po yung bawat isa po sa atin lumago. But most of all, it is a month of appreciate God. Amen po? Actually, hindi lang po ngayong month natin i-appreciate yung Panginoon, kundi i-appreciate po natin yung mga tao sa paligid po natin. And syempre, most of all, sabi ko nga po, itong gabing ito, ang pag-uusapan po natin, it is about how to appreciate yung ating Panginoon. Sino po dito kaninang umaga pa lang ay na-appreciate na po nila yung Panginoon? Meron po ba dito? Ayan. How to appreciate God. Syempre, yung pagising mo pa lang, nag-pray ka kaagad kay Lord. Thank you, Lord, kasi buhay pa ako. Hey, kasi kagabi, medyo alanganin, may sakit ako. May sakit po ako kagabi, nilagnat po ako kagabi. Pero praise God kasi kanina umaga, ayan, effective po yung prayer po ninyo, tsaka po yung gamot na ininom ko, wala na po akong sakit. Okay, medyo ubo na lang po, tsaka medyo paus po ako kung napapasin nyo po. And yung bawat isa po sa atin, sana ina-appreciate po natin po yung ating Panginoon. Okay, tingnan nyo po, even yung mga lingkod po ng ating Panginoon, sa sulat po ni David, in Psalms 107 verse 1, I give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sabi po dito ng authors ng Psalms, ina-appreciate niya yung Panginoon, pinapasalamatan niya yung ating Panginoon kasi He is good, and yung kanyang pagmamahal ay nananatili magpakailanman. Ganun po kadakila yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yung pag-uusapan po natin is from the book of Genesis chapter 1, from the following verse po natin na pag-uusapan. And dito, makikita po natin ano yung mga bagay na dapat po nating i-appreciate para po dun sa ating Panginoon. Una po, sabi po dito, sa first point po natin, yan, appreciate God's creations. Appreciate daw po natin yung mga nilikha ng ating Panginoon. Okay, alam ko, nung CYF, ito rin po yung naging topic ni Brother Dave about sa appreciation dun sa mga kinrate ni Lord. Na pag nakikita natin yung mga bundok, lalo na po yung mga mahilig po dito mag-rides, o kaya yung mga nakakotse, pag nakikita natin, ang ganda ng sunset, nakikita natin yung creation ng Panginoon, and even yung mga katabi nyo po ngayon, creation niya ni Lord. Sana ina-appreciate po natin. Pag nakita natin, may bago siya, uy, galing ni Lord sa buhay mo. Pag nakita niya, uy, ang blooming mo ngayon, ang gwapo mo ngayon, ang pogi mo ngayon. Diba? Kaya yan pogi, kaya yan maganda kasi creation niya ni Lord. And yung mga bagay na meron tayo ngayon, creation po ni Lord na dapat nating i-appreciate. Okay? Sabi po dito sa verse po natin, and then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over the ever creeping things that creeps on the earth. Okay, verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. 28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Blessed be the reading of this word. Dito makikita natin kung gaano po ka-wonderful yung creation ng Panginoon. Actually, pag binasa po natin yung buong chapter 1, dun pa lang sa verse 1 po, from beginning, God created the heaven and earth, makikita natin gaano po ka-wonderful yung creation ng Panginoon, na bukod po sa dito, pinakang pinag-usapan po dito, yung pag-create ni Lord sa tao, gaano ka-wonderful yung creation ni God, pag-create ni God sa ating mga tao, na kumpleto po tayo, maayos po tayo. Pinakita rin dito paano kinrate ni God yung mga lumilipad sa himpapawid, yung mga lumalangoy sa karagatan. Kaya ganun ka-wonderful yung creation ng Panginoon. Kaya nga, di ba, meron po tayo mga lugar na gustong puntahan. Okay, dito sa Pilipinas, meron tayong 7 Wonders of the Philippines. Tama po? Okay, sino po dito napuntahan na po nila yung 7 Wonders in the Philippines? Okay, hindi ko alam kung ano-ano yun no? Pero doon pala makikita mo walang gumawa nun I mean, hindi siya ginawa ng tao Ginawa talaga siya ng Panginoon na talagang na-appreciate po natin. Pero alam nyo, bukod po dun sa na-appreciate po natin yung ganda ng karagatan, pag tinignan po natin,
yung ganda ng kabundukan, nung langit, pag tinignan po natin, ay yung mga katabi po natin, isa pa sa ma-appreciate po natin, yung pagiging, yung God of order ng Panginoon. Kasi pag pinag-aralan po natin mabuti in Genesis chapter 1, hindi ka lang basta nag-drawing eh. Tama? Pag tinignan natin, hindi abstract yung ginawa ni Lord eh, na bahala na kung saan mapunta yung ulo ng tao. Di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Bahala na kung mauna yung tubig, kung mauna yung langit, hindi. Pag binasa natin yung Genesis chapter 1, doon sa mga previous verse po natin, in order yung pagkakakreate ni Lord. Inuna niyang nilikha yung langit tsaka yung lupa. And after that, nilikha na naman niya yung tubig, yung karagatan, tapos yung mga puno. Hindi niya kaagad nilikha yung mga isda, yung mga nasa tubig, tapos walang tubig. Kasi mamamatay kaagad yon. Hindi niya rin naman kaagad nilikha yung mga ibon nang walang puno kasi wala silang dadapuan. In order yung pagkakakreate ng Panginoon doon sa sanlibutan na makikita natin. Kaya nga 'di ba, sabi nila, no one is perfect. Totoo naman po 'yun. Walang perpektong tao. Pero from very beginning, when God created everything, it is perfect. Amen po? Perpekto 'yun. Kaya lang naman naging hindi perpekto tayo mga tao kasi pumasok yung kasalanan. Pero from very beginning sa creation, perfecto yung creation ng Panginoon. Walang hindi perfecto kasi perfecto yung gumawa nito. Okay, ang point po dito mga kapatid, let us appreciate yung pagiging in order ng Panginoon. He created everything in order. Kaya pansinin po natin, ang ganda ng pagkakalika po sa atin. Minsan, tignan po natin, paano nagkasya yung bituka natin sa tiyan natin. Di ba? Ginawa ni Lord yan eh. Di ba? Yung mata natin, bakit nandyan? Bakit wala sa likod? Okay? Kasi magaling si Lord. Ganun ka in order yung ating Panginoon sa buhay po natin. Nawang gusto pong ituro sa atin ng Panginoon dito, kung si Lord, He is the God of order, na kaya niyang i-create yung mundo ng magkakasunod, ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon, maayos, sabi nga nun dito, ganun din daw po ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. If God is the God of order, dapat si Lord din yung God ng order ng buhay po natin. Okay? Kasi maganda yung creation ni God eh. Perfecto po yan eh. Kailangan yung buhay natin, ganon din daw po tayo. Kaya lang minsan, kung titignan po natin, sabi ko nga po, nung kinreate ni God yung mundo, for very beginning, perfect po yan. Pero nung nagkaroon ng kasalanan, ano nangyari po sa atin? Nagkagulo-gulo. Okay? Imagine natin, nagkagulo-gulo yung buhay natin. Even up to until now, magulo yung buhay ng mga tao. Pero andyan pa rin naman yung creator po natin eh. He is the God of order. Kung piling natin ang gulo-gulo ng buhay po natin, sino po dito, piling nila ang gulo-gulo ng buhay nila, ang gulo ng pamilya nila, ang gulo ng mga ng kanilang trabaho, hindi maayos, hindi nila maintindihan yung buhay nila. Lagi nating tatandaan that we have a creator. Meron tayong creator na kaya magbuo ulit ng buhay po natin. So kung napipil natin na parang hindi naka-order yung buhay natin kaya ang gulo-gulo, kailangan kapit lang tayo sa Panginoon. Kailangan magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kasi kung ibibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon, kaya-kaya niya ulit ayusin yung buhay po natin. Okay? Kasi from very beginning, okay naman po yung creation ng Panginoon. Pero nagkaroon ng kasalanan, kaya nagkagulo-gulo. So minsan nagiging ganon din po yung buhay po natin. So let us appreciate yung ating Panginoon na kaya magbuo na ulit ng buhay ng bawat isa po sa atin. Yung mga nakakaramdam ng broken-hearted, kaya ulit ayusin ng Panginoon po yun. Yung naguguluhan sa buhay po nila, kaya ulit create ng Panginoon para maging in order yung buhay po natin. So meaning to say, itong mensahe ito ng ating Panginoon ay para po sa bawat isa po sa atin na piling natin wala nang kaayusan yung buhay po natin, kayang-kayang pa rin ayusin yan ng ating Panginoon. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kaya ulit yan ayusin ng Diyos? Okay, maybe sa atin hindi natin kaya, mahihirapan po tayo, pero tingnan natin kung paano nag-create si God na very perfect. Ganon niya rin kayang ayusin yung magulong buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, hindi na kayang ayusin ng Diyos yan kasi nagulo na po yan eh, yung creation niya. Pero yung bawat tao na nandirito, kayang-kayang ayusin kayang-kayang ayusin ng Diyos yung buhay ng bawat isa po sa atin. Kailangan lang magpasakop tayo sa ating Panginoon. Okay, sabi nga po dito sa isang verse po natin, sa first point po natin, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Alam niyo, ang pinakamaganda po dito, sa lahat ng nilikha ng Panginoon,
Ang pinakang beautiful na nilikha ng Diyos, walang iba kundi tayo mga tao. Amen po. Tayo po yun. Kaya kung nagawang ayusin ng Diyos yung earth, yung pagkakasunod-sunod ng mga creation niya bago niya likhain yung tao, gano'n niya rin kaya ulit buuin yung isang taong nakakaranas ng broken-hearted o ng kaguluhan ng buhay po nila. Kaya kasi kung titignan po natin, medyo magulo na po yung mundo po natin. Sumasabay pa minsan yung gulo ng buhay natin. Pero kapag pala na kay Lord ka at pinagkatiwala natin lahat kay Lord, kayang-kayang ayusin ni Lord yung buhay po natin in order. Okay po? Amen po? Kaya kailangan magpasakop lang po tayo sa ating Panginoon. So let us appreciate yung pagiging in order ng ating Panginoon, yung creation ng ating Panginoon. Pangalawa, na-appreciate po natin kay Lord, sabi po dito, yung kanyang provisions. Okay, sino po dito yung naramdaman nila yung provision ni Lord na kahit kailan hindi sila pinagkulang ng Panginoon? Okay, sabi ko nga po, ang Panginoon, dumarating sa pagkakataon na minsan nagkukulang talaga tayo. Okay, pero yung provision ng Panginoon nandun pa rin po sa bawat isa po sa atin na hindi tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. Kaya naalala ko po nung nag-Bible study lang po kami last time kila Brother Ernie. Naalala niyo si Sister Lizelle. 'Di ba? Meron po tayong in-invite, 'di ba? Si Sister Lourdes. Tapos parang nag-aalinlangan ata sa umaten kasi nagtitinda po siya. Kaya sabi namin, unahin niyo si Lord. Basta seek God first. Alam niyo, nang umupo siya po doon, biglang may bumili po sa kanya. Maya-maya, pagbalik po niya sa Bible study, nakangiti po siya. Sabi namin, ba't po kayo masaya? Meron po makyaw ng tinda ko. Okay? So sabi namin, makakapag-focus ka na, di ka nalalabas-labas kasi mag-stay ka na sa Bible study. Okay? Yung provision kasi ni Lord, minsan parang sa una, hindi natin makikita yan eh. Kasi masyado tayong busy, masyado tayong nag-aalala. Pero pag tinignan natin, from very beginning, doon pa lang sa creation ni God, andun na yung provision ng Panginoon. Okay? Tignan po natin, basahin po natin. Yan. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food. To every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has breath of life, I have given every green plant for food, and it was so. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Okay? Dito, after, tingnan nyo gaano ka-order yung Panginoon. Sabi ko nga po, imagine na lang po natin kung unang kinrate ni God yung tao, wala po tayong kakainin. So, ang ginawa ng Panginoon, kinrate niya muna yung langit sa lupa para merong siyempreng tutungtungan yung tao, merong lilim-lim sa tao kapag ka siya ay may ulan o kaya naman po may araw, merong gabi, kinrate po yun ng Panginoon. And then yung mga hayop, sabi po dito, ang galing po ng Panginoon eh, kinrate niya po muna yung mga animals na gumagapang, na dun sa lupa and then lumalangoy. Then after that, kinrate niya po yung tao, sabi po dito, andun na yung provision ng Panginoon. Na anuman yung binigyan ng authority ng Panginoon yung tao para pangalagaan yung kanyang mga nilikha na mga hayop, mga animals, and at the same time, andun na rin yung provision ng Panginoon para kainin. Okay? Yung mga ilang hayop na inalaw ng Panginoon para kainin nila, at yung mga ilang fruits na pwede po nilang kainin para mabuhay po yung mga tao. So, from very beginning, mga kapatid, andun na po yung provision ng ating Panginoon na makikita po natin. Okay? So, kaya minsan may mga pagkakataon tayo po, nag-aalala po tayo sa mga pangangailangan po natin. Pero kung titignan po natin, dun pa lang po sa creation, alam na agad ng Panginoon yung kailangan po natin. Kaya nga dun sa Matthew 6:33, do not worry, kasi bago pa lang natin hilingin, alam na ng Panginoon. Kasi nga dun pa lang sa Genesis, alam na ng Diyos yung pangangailangan nating mga tao. And God can provide everything ng lahat ng pangangailangan po natin. So He created everything according to its needs. Hindi niya agad nilikha yung mga isda nang walang tubig kasi kailangan ng isda yung tubig. Po? Hindi agad nilikha ng Diyos yung mga ibon nang walang puno kasi kailangan ng ibon yung mga puno. So parang cycle lang. Lahat ng nilikha ng Diyos nangangailangan sa bawat isa. Okay? So meaning to say, ganun din po yung bawat isa po sa atin.
Hindi tayo nilikha ng Diyos ng parang wala lang. Nilikha tayo ng Diyos para protektahan tayo and para siyempre ibigay yung pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Although siyempre parang iba kasi yung time ng creation, talagang doon kahit ano makakain mo, ngayon talagang paghihirapan mo. Pero ang point kasi po dito, pinangako kasi ng Diyos na sa bawat isa po sa atin, ibibigay niya yung pangangailangan po natin. Okay? So doon sa pangako ng Diyos sa Matthew 6:33, but seek God first and His righteousness and all these things shall be added to you. Okay? So kailangan lang ipakita natin and maiparamdam natin sa ating Panginoon na na-appreciate po natin yung ating Panginoon. Kaya minsan titignan po natin, di ba? Parang pag kinukulang po tayo, andyan yung, minsan may provision yung Panginoon. Minsan may mga mag-share po sa atin sa mga Bible study po namin na parang pagka-due date na ng bills po nila, wala silang pambayad, kinabukasan, magkakaroon sila. Wala na silang pangkain, pang-araw na ito, pero magpo-provide yung ating Panginoon. So, ganun ka-great yung Panginoon, yung provision ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya kailangan, huwag po tayo mag-aalala kung tayo po ay nagtitiwala dun sa ating Panginoon. Kasi, sabi ko nga po kanina, sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon, tayo yung pinakang special. So, kung tayo yung special sa mga nilikha ng Diyos, siyempre, ibibigay din ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Okay? Kaya, do not worry yung bawat isa po sa atin, and let us appreciate yung provision ng ating Panginoon. Hindi man minsan sobra yung provision ni Lord, minsan sakto, minsan may pagkakataon na parang kinukulang po tayo, pero ang mahalaga, nararamdaman pa rin po natin na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sana, ipagpasalamat pa rin natin yon sa ating Panginoon, yung mga bagay na naranasan po natin. And panguli po natin, sabi po dito, yan, let us appreciate God's perfections. I-appreciate din po natin yung pagiging perfecto ng ating Panginoon. Okay? Sabi ko nga po, from very beginning, yung kinilikha ng Diyos, perfecto po yun. Kasi ang naglikha, perfecto rin po. No one is perfect, pero yung ating Panginoon as our Creator, He is the only one perfect na kung saan naglikha sa bawat isa po sa atin na dapat i-appreciate po natin. Sa paanong paraan po natin, i-appreciate yung pagiging perfecto ng ating Panginoon. Sabi po dito, after niya pong likhain lahat, okay, in Genesis chapter 2, verse 1, thus the heavens and the earth were finished, and all those of them, sabi po dito, and on the seventh day, God finished His work that He had done. And He rested on the seventh day from all His work that He had done. Sabi po dito sa verse 3, so God blessed the seventh day and made it holy, because it God rested from all His work that He had done in creation. Okay? Imagine po natin, pag tinignan po natin mabuti, after i-create ni God, after God create everything, sabi po dito, yung ika-seventh day, siya po ay nagpahinga. Pero hindi lang basta siya ay nagpahinga. Sabi po dito, He made it holy. Ginawa niyang banal yung araw na yon, okay, because God is rested, okay, and na-create ni Lord yung lahat ng ginawa niya po sa bawat isa po sa atin. Ang point lang po dito, mga kapatid, since yung ating Panginoon ay dineclare niya yung ika-seventh day as holy, yun po yung araw ng ating Panginoon. Alam naman po natin yung ika-seventh day, ito po yung ika-Sunday po natin, na kailangan ilalalaan po natin para po dun sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung bawat isa po sa atin, how to appreciate God, yung pagiging perfection ng ating Panginoon, kailangan inilalaan din po natin yung ating mga sarili, yung ating mga buhay, yung ating oras, yung ating time para sa ating Panginoon every Sunday para po sa Kanya. Okay? Kasi para kay Lord yun eh. Kapag sinabing it is holy, para kay Lord lang po yun. Okay, ibig sabihin, ibinibigay po natin yung araw na yon para po dun sa ating Panginoon. God created everything for His glory. Hindi lang kinreate ni God yung mundo o yung mga bagay dito sa mundo nang wala lang. Actually, lahat ng bagay kinreate niya for His glory. Kaya nga kapag nakikita natin yung magandang creation ni God, yung mundo, ang buti ni Lord, for His glory. Pag nakikita natin yung ganda ng karagatan, God is good for His glory. Pag nakikita mo yung kapatid mo naglilingkod sa Panginoon, nakikita mo na mayroong provision galing sa Kanya yung Panginoon for His glory. Kasi God created everything for His glory. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos dito sa mundo, ang purpose po niyan, para papurihan yung ating Panginoon. Kasi nung ika-seventh day, siya po ay nagpahinga and dineclare niya yun as
holy. Kaya kailangan yung bawat isa po sa atin, ilaan din po natin yung oras na yon, yung araw na yon, para po dun sa ating Panginoon. Because God made it as holy. Okay? It is hindi lang sa basta Sunday, kundi ito po ay araw ng ating Panginoon na dapat inilalaan po natin para po sa Kanya. Okay? Kaya nga dapat po yung bawat isa po sa atin, pag po darating yung Sunday, kailangan walang busy, walang Lord, saka na muna, next Sunday na muna. Okay? Although siyempre, may mga pagkakataon na intindihan ni Lord kung talagang hindi tayo pwede. Pero yung mga pagkakataon na talagang pwede naman tayo makapunta at ilalaan talaga natin yun para sa Panginoon, ibigay po natin para po sa Kanya. Okay? Isang araw na nga lang po hiningi. Actually, hindi lang po isang araw. Okay? Kung ilalagay po natin sa panahon po natin po ngayon, 2 araw lang yung hinihingi natin ng Panginoon po sa atin. Pero minsan, pinagkakaitan pa po natin yung ating Panginoon. Pero yung first day to 6th day, ginawa ni Lord para kanino? Para sa atin. Ang dami nating araw, no? Binigay ni Lord. Pero minsan, yung isang araw na 2 oras lang na hinihingi ni Lord, minsan di natin maibigay. Hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na nung first day to 6th day, ginawa ni Lord para po sa atin, appreciate po natin po yon. And then yung ika-7th day na ibibigay naman natin kay Lord, let us appreciate that day para ibigay naman po natin to glorify yung ating Panginoon. Kaya sana, yung bawat isa po sa atin, ilaan po natin yon, yung araw na yon, para po dun sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, nakakatuwa po yung mga ilang kapatiran po natin. Sensya na po. Ganito ako, pag may sakit, lagi na puyok. Yan, ilang kapatiran po natin. Kasi doon po sa Liliw, ang kadalasan po, work po doon, business po doon, na mga kapatid po natin, nagchichinyelas po sila, mga footwear. So, nakakatuwa po yung ilang kapatiran po natin po doon. Ginagawa po nila, pag Sunday, sila po yung nagsasara. Okay? Kasi ang para sa kanila po, yung ika-Sunday na yon, para sa Panginoon. Okay, so hindi naman to encourage yung bawat isa na gawin din po natin, but ano yung kaya nating isacrifice para sa Panginoon to appreciate yung mga ginawa ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. So sana, yung bawat isa po sa atin, kung paano natin na-appreciate yung kabutihan ng ating Panginoon, ganun din natin na-appreciate yung pagiging Diyos ng Panginoon sa buhay po natin. Na kailangan mas naiintindihan po natin yung pagiging Diyos ni Jesus sa buhay po natin. Na naglaan si Lord ng oras niya para i-create po tayo. Kaya sana maglaan din po tayo ng oras para sa Panginoon, para i-glorify yung dakilang pangalan ng ating Panginoon. So sana hindi lang po natin ngayong araw ma-appreciate si Lord, kundi sa buong buhay po natin, let us always appreciate yung Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, paggabay po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for your provision, for your guidance. Salamat, Lord, from very beginning, naintindihan po namin, Panginoon, gaano kadakila yung pagkaka-create niyo po sa amin, Panginoon, na kung saan ibinigay niyo muna yung mga pangangailangan po namin. And until now, Lord God, nararanasan po namin yung inyong provision, yung inyong mga magagandang creation, Panginoon. And hayaan niyo po, Lord God, na sa pamamagitan po ng aming buhay, maibalik po namin, Lord God, yung pagpapasalamat sa pamamagitan, Lord, ng aming buhay na pinupuri ka namin, Panginoon. Naglalaan kami ng oras, panahon, para purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa mga gawain po namin. Lalo tigit, Lord God, sa araw ng linggo para lamang po sa inyo. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na lahat ng bagay na ginagawa po namin para po sa inyo ay hindi po nababaliwala. At lahat pong ito, Lord God, ay na-appreciate nyo po. Kaya, Panginoon, hayaan nyo po ng bawat isa po sa amin ay ma-appreciate din po namin yung kabutihan nyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, kayo po yung patuloy na mag-ingat, magpala sa inyong mga lingkod sa gabing ito at sa patuloy ng buhay ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. Maraming salamat po sa magandang paalala po sa atin.
Kaya sana po ay matuto po tayong mag-appreciate ng ating pong Panginoon, una sa lahat po ng kanyang mga ginawa sa atin. At ilan po sa ating mga balita lang mga kapatid, huwag po natin kalimutan ng ating Sunday service. We invite everyone pa rin po, and mas maganda makapag-invite po tayo ng ating mga kapatid, makapag-reach out pa tayo na marami pa pong tao to know Jesus sa pamamagitan po ng ating pong mga worship services, 9 a.m. and then pong 5:30 po sa hapon. Next po, ang ating pong midweek service. Kagaya po nito, sana po mga kapatid ay makapag-invite din po tayo. Yan alam ko po, may bisita po tayo ngayon. Sister Day, anong pangalan ng iyong bisita? Kaiser. Ayan, welcome po natin si Brother Kaiser. Palakpakan naman po natin. At sana ay makasama ka namin, bro, sa susunod. At sa mga iba pa po natin po pwedeng makasama, ay makasama po natin ang ating mga kapatid sa gawain po na ito. At ganoon din po ang ating Nightlight, ang ating online Bible study. Ay sana po nakakapanood po tayo, magaganda po yung pinag-aaralan natin. And kung meron kayong question mga kapatid regarding sa ating Bible study and ayaw nyo pong makita yung comment nyo dun sa, sa live, pwede nyo naman po kaming i-PM regarding sa mga tanong na pwede po nating sagutin. Next po, ang ating pong cell groups, yan, hindi po nadagdag dyan, pero yung ating pong East Tapinac, West Bahak-Bahak, and then yung ating Gordon Heights, ay nagsisimula na po yung mga cell groups. So kung kayo po ay malapit dun sa area po na ito, malayang-malaya po kayong dumalo sa mga cell groups po na yan. Yung sa Gordon Heights po, next week po tayo, Sister Beng. 13, tama po, next week na po yun. So sana po magkita-kita po tayo. Ganun din po sa East Tapinac kahapon, kagabi, meron po, at next week po uli. At sa West Bahak-Bahak, alam ko po, next week din meron po. So, yung East Bahak-Bahak po, alam ko magsisimula na rin po ito. Medyo nagpagaling lang po si Sister Nilda sa kanya pong naramdamang sakit po. So, yan, thank you po. Yan, na-edit pala yung ating Thank you so much po. Yan. So, sunod po, ang ating pong weekly Bible study. If you want to have a personal Bible study with your family, friends, or mga kakilala po natin sa bahay, pwede po natin simulan po ito. Just message po kami or kausapin niyo po kami. Next po. Yan, ating prayer breakfast this last Saturday of the month. Sana po paghandaan po natin ito dahil po magkakaroon din po tayo ng reaching out sa ating pong prayer breakfast this coming March 29, kung hindi po ako nagkakamali. 27 po ba? 29. Tama po? 29. Sige po. Sa Block 27 po tayo. So sana po punta po tayo dito ng maaga sa church para po makasama po namin kayo doon. Kung alam niyo naman po yung lugar, pwede na po tayo magpunta doon. At medyo nakakaligaw lang po siya ng konti. Pero kung familiar po kayo, kita-kita po tayo sa ating pong prayer breakfast. Next po. Yan, ang ating pong youth fellowship. Yan, sana po maka-attend po. Maganda po yung youth fellowship natin ngayon. It's all about creativity. Nag-painting sila nung Saturday. Ewan ko lang po ngayon pong Saturday na dadating. Yan po yung mga kanilang gawa. Ayan. Yan, magaganda po yung gawa nila. Yan, mga daliri po nila yung puminta po niyan. Kaya, yan, sana po next week ay makasama po natin ibang mga youth sa ating pong mga gawain ng kabataan. Next po. Yan, ang ating pong YUMMY or ating pong young adult po na fellowship. Every once a month lang po ito. So ngayon pong month po na March ay to be announced po ito ang ating schedule. So kaya po yan to be announced palagi kasi naghahanap po kami ng schedule na po pwede po ang lahat. Kaya sana po makasama po natin yung mga young adult sa gawain po na ito. Next po. Meron pa po ba? Yan, Dorcas and Builders Fellowship every third Saturday of the month. Tuloy po ba ngayon yung kababaihan, Sister Sheena? Meron po. Ayan, meron po. So, March 15, kung hindi po ako nagkakamali. Ayan. So, see you po dito po sa bahay-sambahan po natin. So, nananawagan po sa lahat ng kababaihan at kalalakihan. Sana po ay makapunta po kayo sa ating pong gawain po na ito. Next po. Ayan. So, nalalapit na rin po yung ating youth camp. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon with the team Trailblazers, Serving God, Serving with Purpose. Yung pong ating details po nito, April 23 to 26, ang registration fee natin is 500 pesos and gaganapin po ito sa Floraluz Camping Site, Hermosa, Bataan. So sana po makapunta po yung mga kakilala po natin. Pero kung meron po kayo ibang kakilala na hindi pa po umaattend sa church, they are very welcome to attend ang ating pong youth camp. Siguro po yung age po natin, mas maganda po, mga siguro 11, 12, yan, pwede na po yun. So, message na lang po kami kung gusto niyo po silang makasama sa ating pong youth camp this 2025. Next po.
Yan, happy birthday po sa ating mga birthdays pala. Yan, happy birthday kay Brother Jerome, Sister Leonora, Brother Adrian, Sister Feli, and kay Brother Mark Tumapang. Meron pa po ba tayong mga birthday celebrants this week? Wala na po. Sige po, happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid, and sana po ay pagpalain po tayo ng Panginoon. And kung wala na po mga kapatid, ay tayo pong lahat po ay tumayo. And let's close our midweek with the prayer, and after this po, magkakaroon po tayo ng group sharing po. Ayan, may pahabol pong announcement. Sa March 22 naman daw po ang Metro Olongapo Dorcas, 2 p.m. dito po sa 20th po gaganapin. So, yun po. Dalawa pong magkasunod yung gawain ng ating mga kababaihan. Sana po, maka-join po tayo. Kayo po pala sa mga kababaihan po na yun. Next po. Tayo pong lahat po ay manalangin na po para po sa ating pagtatapos. Ang manaming Diyos, dakilat labang makapangyarihan sa lahat, ay napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, for the reminder to appreciate you sa buhay po namin, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan hindi ka na namin naaalala, hindi po namin kami nakapagpasalamat for everything you've done, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, we praise you dahil po napakaganda ng nilikha mo, Panginoong Diyos, sa paligid, sa pangangailangan, sa buhay, at kung ano man po yung meron kami, Lord God, it is all because of you. Kaya, Panginoong Diyos, dakila mo sa buhay po namin. Kaya Lord God, sa gabi po na ito, sana lahat po na nakapakinig ng inyong mensahe, sa bawat isa ay ma-apply po namin ang inyong mga salita to give more glory and honor sa inyo pong pangalan. And Lord, naniniwala din po kami sa mga kapatid po namin na meron pong karamdaman, Lord. Haplosin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay, Lord God. Let your will be done. Give them what they need, Panginoong Diyos. At alam ko, Panginoon, na anuman po yung mga kanilang dinaranas po ngayon, ay kayo po yung kayang magpagaling sa bawat isa po sa amin. Ganun din, Lord God, sa mga kapatid namin may mga personal request, mga dalangin po sa inyo sa gabi po na ito, hanggang sa sharing po namin mamaya, sana po may pag-pray namin ang bawat isa, Lord God, and maging accountable kami sa mga kapatid po namin sa pananampalataya, and mabigay po namin, Panginoon, ang mga bagay po na ito para po sa inyo. Lord, ingatan niyo po kami, maging safe kami makarating sa aming mga tahanan na puno ng pagpapala, kagalakan, dahil po sa mga narinig naming salita po. Lord, pinupuri ka po namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. And pwede na po tayong magkaroon ng ating group sharing.